Mahalaga na may gateway siya na kasi yun ang gagamitin ko dito sa router. So, interface ulit. Or, di ba, interface. Okay. Tapos, fast Ethernet. H. Then, 00, kung di ako nagkakamali, no? Ay, interface, sorry. Oh, wrong spelling. Ethernet, 00. Then, IP address. Wait lang. So, ilalagay ko dito yung 192.168.3.1. Yung gateway ang nilagay ko, no? Then, 255.255.255.0. And then, we have, syempre, pag alam mo na is no shutdown, no? Okay, then, exit. Okay, so dito na, guys, no? So, ngayon, i-route natin to using the static routing muna tayo, no? So, ano ba yung static routing? Anyway, tingnan natin, no? Mapapansin nyo dito is naka-connecta na siya. Okay, no? So, static routing, ang principle ng static routing, meron tayong, lagay ko dito ano yan, sa static or static route, ang gagawin natin is yung tinatawag natin na, di ba meron tayong IP route na command o IP route. So, dito pinakababasihan natin. Kasi maraming command kapag static, dynamic, or sa ngayon, dito man static. So, isawin, manual, no? Configurace IP route. Ang format din ganito, destination network. Ibig sabihin ng destination network, yung network na pupuntahan. Tapos, the subnet mask. Kung ano yung subnet mask ng destination network mo. And the next hop address. Mamaya i-discuss natin. Ano ba yung next hop address? Okay, yan yung po yung naka-format ng static routing. So don't forget this. No, this is the format of the static routing. So what should we going to do is parehas kong lalagyan ng static route. So paano yon? May command tayo dyan. IP route. Okay, kasi kapag pining ko yan, hindi pa yan magkikita. Pero dahil may static route tayo, kakayanin na. Okay, so IP route. Let's say, ang lalagay ko dito is yung destination network. Yung pupuntahan ko is 192.168.3.0. Again, dapat network address. No? Network address kasi sa kabila is ito. Ayan, yung ito, kung dito ako magta-type, dapat yung pupuntahan niya. Okay, ilalagay ko yung kanyang subnet mask. Okay, and ano yung next up? Yung naka-network dikit. Kung naalala nyo, ito yung IP ko dito. 192.168.2.1/24. Ito naman yung IP ko dito. 192.168.2.2/24. So, titingnan ko yung aking network. So, dahil ito yung aking network, dito ako titingin. Ayan. No? So, basically, dahil dyan ako nakatingin. No? Yan yung next hop ko. So, ilalagay ko dito as my next hop is 2.2. 192.168.2.2. So, e-enter ko ito. So, yun. At ngayon, tingnan naman natin dito sa kabila. Gagawin ko rin to. Similar. Pero ang destination network ko sa kabila, ito. Yung dot zero, ito yung network ko. So, 1.0 ang gagamitin ko dito. So, IP route na command. Tapos ipiping natin, no? Tatry natin iping mula sa kabila. Then, tatry din natin mag-access. Okay, IP route. 192.168.1.0. Ay, sorry, 0. Yan. Then, kanyang subnet mask. And then, pag nakuha mo na isa, no? Yung next sub is 2.1, yung nakadikit sa kanya. 'Di ba? 2.1. Kasi
Bakit 2.1? Kasi ito yung pinaka, ayun, no, yung next hop address. So, kayo na ilagay ko na parehas. I will try to configure it. So, pupunta ako sa ano? So, pupunta ako dito sa, actually, pwede ko ang gawin na user to para makapag-email mamaya, no? Pero ipiping ko muna yung pinaka-basic para may connection tayo. Titingnan natin. So, ipiping natin. Okay, so 192.168.3.10. So, tingnan lang natin, no? Okay, so wait lang natin. Anyway, okay na. Kapag request timeout pala, by the way, ibig sabihin wala kang connection. So, kapag ganyan siya, no, na may nakikita tayong connection, ibig sabihin, we are successful, no, na meron tayong response time, no? Okay. So, yan, guys, ang ibig sabihin natin, no? Okay, pwede rin tayo other way is we can from sa kabila, no? Pwede nating ma-browse yung web browser. Let's say www.education.edu. Ay, parang hindi. Try natin. www.education.edu. Ayun lang, no? So, dito lang siya ma-access. I think para ma-access siya, kinakailangan na ayun lang, no? It must be 3.1. Ano bang nailagay natin? Ayan. So, baka pwede na dito, 3.1. Ulitin nga natin. Check nga natin ulit. Okay, so, ayan. Okay na, no? Nag 3.10. Okay. So, check ko na ulit ngayon dun sa kabila. So, dun tayo sa kabila, no? Sa web browser. www.education.edu. Hmm, ayaw niya. Wait lang, education.edu. Pero pag dito, try natin nga dito, access natin. Education.edu. Okay, na napiping niya dito. Pag dito naman sa kabila, I think hindi siya maping dahil oo, to. Kailangan ko ilagay yung ating kumbaga yung server nun. Kasi naka-static tayo kaya manual natin ilalagay. I think that 30. Ha, yung ilalagay natin dito, no, as ah ano nga bang DNS na nilagay nila dito? That 40 pa rather. Type natin, that 40. Ayan. So ngayon, kapag select natin to, let's say www.education.edu. So let's check kung, pero nakakatawid naman siya dito. I-try ko nga iping yung 192.168.1.10. Ayun, okay na. Napiping niya, no? Okay, so okay na yung connection. Ito lang, www.education.edu. Ayun, okay na. So, na-access niya kahit dito. So, yan na yung Hello Student. So, yung isa naman yung Google po pwede rin.
Gusto nating i-ano, www.google. Kaya na rin to, .google, no? Ayan, so okay na. Dahil ito static naman, manual lang natin nilagay yung static. So ngayon, kahit nasa ibang route siya, na-access na rin, no? Okay, so this is what we call a static routing. So I hope natutunan. Siguro ilalagay ko na lang yung aking link mamaya doon sa pinaka ano, no, note natin. I-link natin yung mga codes. And ang ginamit ko lang naman dito is yung IP addresses from that 1 to 2.5. So thank you and God bless sa inyo.